humanap na kayo ng ibang masasaluhan. Sapagkat ang posong to ay para sa unionista lamang. At kapag pumilit ka, baka pumula ang tubig. Che, Kuya Len, grabe na talagang napakatindi ng mga pag-uusig na pinagdaanan ng mga kapatid dun sa Hacienda Luisita. Maswerte ako kasi personal kong nakakwentuhan yung ilan sa mga kapatid na nakasama sa paglikas noon at nakamusta ko ang kalagayan nila ngayon. Did you guys know that before all that, the brethren were already experiencing persecutions? Very excited ako. Baka pwedeng panoorin natin yung mga interviews na ginawa ninyo sa Tarlac. Narito kami ngayon sa Research Extension and Development Center ng Tarlac State University, kung saan makakapanayam namin ng isang istorya na magkukwento sa amin tungkol sa kasaysayan ng Tarlac. Sir, ano po yung nakasasako po sa lupain po ng Tarlac noon po? Yung Tarlac po sa ngayon, masasabi nating among the young provinces ng Region 3, no, ng Gitnang Luzon. It was founded only in 1873, coming from two provinces, no? Ito po yung southern part coming from Pampanga, and then yung northern part coming from Pangasinan. So, nung pong panahon ng Kastila, ang tawag sa Tarlac ay Alta Pampanga or Upper Pampanga. Nakapanayam namin muli si Mr. Vic Villan, isa ring historian at UP professor. Bakit kaya nahuli ang Tarlac sa pag-unlad kung ikukumpara natin sa Pangasinan, Pampanga at Ilocos? Ang pangunahing dahilan sapagkat ang Pilipinas ay maritime settlement. So dahil sa pagiging maritime settlement ng Pilipinas, ang mga baybayin ang naging pangunahing sentro ng pag-unlad at hindi ang kalagitnaang bahagi ng pulo. Kasi ang Tarlac area is among the last bastion ng mga indigenous people natin, yung mga Aitas, no? So, hindi agad nakapasok yung mga Christian groups. Isang palatandaan pa na ang Tarlac ay naging atrasado, no, sa pag-unlad ay ang kawalan ng mga luma at malalaking simbahang Katoliko. Hindi tulad ng mga lalawigan ng Pampanga, Pangasinan, Cebu, Bohol, Iloilo, walang ganitong malalaki, lumang simbahan ng Katoliko ang Tarlac sapagkat hindi nga siya naging sentro ng komunidad sa mahabang panahon ng kasaysayan. Ano-ano po yung iba't ibang mga ethno-linguistic groups po dito po sa Tarlac? Ay yung mga Pampango o mga Kapampangan coming from Pampanga area, and then meron tayong mga Ilocanos coming from Pangasinan. We have the Pangasinan group also, yung mga Pangasinan speaking coming also of course from Pangasinan, and the Tagalogs, no, coming from the Nueva Ecija area. But of course, let us not forget itong mga indigenous group, mga Aitas. There are two dominant Aita groups here until now, no? Yung Maganchi and the Aburlen Negritos. No? So, Tarlac is really a melting pot, no? Kanya nga yung simbolo ng Tarlac, isang palayok, no? Kasi nga, it is a mixture of different ethno-linguistic groups. Bagamat ang Tarlac sa umpisa ay naging mabagal ang pag-unlad, subalit sa kasalukuyang panahon, ito ay isa sa mga pinakamaunlad at pinakamataong lalawigan sa Pilipinas. Sir, gaano po kahalaga po sa history ng Tarlac ang Concepcion? Na yung Concepcion bilang birthplace ng Tarlac province, no? Sa puok na ito, nagsimula ang simbahang Katoliko noong 1594 sa bahaging ito ng Tarlac. Yung early settlement is known as Magalo, meaning it is not stable. They were referring to the river, no? At ito nga yung Parwa River. In old communities, sa mga old documents, merong isang community known as Parwa Barrio. Ito nga yung magiging Balutu, no? Ang Balutu is a native term for the boat, no? Barutu. In 1922,
here in Balato, the town of Concepcion, the Tarlaceños, or the people of Tarlac, first heard about the Iglesia ni Cristo, the Church of Christ. Brother Felix Juan Manalo was told about the growing curiosity of people, or some of the families here, about the teachings of the Iglesia ni Cristo. So he sent a minister to preach the gospel here. In only a couple of years, 18 local congregations were established, which led to the creation of the ecclesiastical district of Tarlac. The elderly in the locale told the stories of the severe persecutions they went through back then. Noong kami ay pinagbantaan ng mga kumakaaway sa iglesia dahil hindi nasunod ang kanilang kagustuhan. Dahil sumunod kami sa pasya ng pamamahala na pagkaarian ng mga namumuno sa mga organisasyong kumakaaway sa iglesia, gagawin na lang kami ng isang ukay. Nanindigan ng mga kapatid. Awa ng Diyos, wala pong napinsala ni isa. For the safety of the brethren, the church administration advised the brethren in the remote areas to evacuate. Nangipag-quick kami sa Concepcion. Sa eskwela doon, marami kami. Pagdating namin sa Concepcion, 1948, tinaboy na naman po kami ni isang iglesia sa ng bayan ng Concepcion ay walang dapat makita. Panay kaming nananalain, nagpapanata. Awa ng Diyos, nalampasan namin yun. Doon mismong pinagtayuan ng barong-barong dahil pinaalis po kami sa Concepcion, doon din naitayo ang sambahan dahil sa masigasig ng mga kapatid sa pag-aanyaya. At nakita naman ng mga tao na anumang mangyari, ay nagtatagumpay ang mga kapatid. Basta kahirapan, di ba? Dadanasin natin lahat. Pero, meron tayong Diyos kako. Hindi na naman pahintulot ng Diyos magmalimos tayo ng tinapay. Lahat pagkakalog ng kamayan. Wala pong makapagsabing na bigo ang mga anak ng Diyos. Kaya po ang aming paninindigan, ano man ang mangyari, nasa pamamahala po kami. Talagang nakataya na po ang buhay namin sa iglesia. Ano man ang mangyaring matinding pagsubok, handang-handa naman po kami. Alam namin hindi kami pababayaan ng Diyos. Yan po ang karanasan namin mula sa aming pagkabata. This house of worship of the locale Concepcion Tarlac was dedicated to our Lord God by Brother Felix Juan Manalo. Nung pong ihandog ang kapilyang ito, kami po talagang masayang-masaya dahil nagkaroon ng konkretong kapilya at saka nakadaw palad ko ang kapatid na Felix Manalo. The strong faith of the first brethren is passed on to the next generation. Dahil marami na kaming pagsubok na nadaanan, nalagpasan namin, nananatili kaming matatag hanggang ngayon at pati yung mga bagong kapatid. Noong 1960s nang minsan pang nasubukan ng tibay ng kapatiran sa loob ng Iglesia ni Cristo, ang pagpapasakop sa pamamahala at ang pagiging masunurin sa mga utos ng Diyos. Ito ang Central Azucarera de Tarlac. Dito nagtatrabaho ang maraming mga kapatid noon. Subalit noong kalagitnaan ng taong 1964 ay nakaranas sila ng matinding panggigipit. Habang naririto kami ay bumalik sa aming alaala na sa lugar na ito ay mahabang panahon na nagtrabaho ang mga kapatid, dito rin sila nagsagawa ng paglilingkod sa Diyos at dito rin sila nagdanas ng matinding pagsubok sa pananampalataya. Papunta kami ngayon sa Barrio Maligaya, Palayan City, Nueva Ecija, kung saan naroroon ng mga kapatid na lumikas mula sa Hacienda Luisita.
February 22, 1965, nang makarating dito ang mga kapatid mula sa Hacienda Luisita. Dito nila ipinagpatuloy ang kanilang paghahanap buhay at higit sa lahat ang kanilang masiglang paglilingkod sa Panginoong Diyos. Sina kapatid na Eleanor at si Lita ay naging maayos ang buhay bago pumanaw ang kanilang mga magulang. Simula nang ilikas dito ang mga magulang namin, nakita namin yung pagsisikap nila na makapag-aral kami at tumanggap kami ng mga tungkulin para lalo kaming maging matibay, lalo sa paglilingkod. Kaya po nagpapasalamat kami sa pamamahala ng iglesia. Kinupup niya po kami dito, dinala po kami sa loob ng Maligaya para po dito po kami mamuhay ng tahimik. Marami kaming nadatnan ng mga kapatid na nagtrabaho noon sa Hacienda Luisita. Ano oras po kayo nagsisimula magtrabaho? Alas 7 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. Isa ako sa mabilis magtanim ng tubo. Ako naman po ay pinalad na maipasok ng tatay sa hacienda bilang farmal operator. Magkano po kinikita po ninyo noon? 250 isang araw. Ang pagsamba po namin ay talagang masiglang masigla pagkat sa kapanahon yun ay dumadami, lumalakas ang gawaing pagpapalaganap noon. Maayos po ang pamumuhay at pagkikisama ng mga kapatid sa mga di-kaanib sa Iglesia ni Cristo. Isa kami sa masisipag na nagtatrabaho sa tubuan na gustong-gusto ng aming pinakakapatas na nagbabantay sa amin. Kanya, tuwing may trabaho, hindi kami naliliop. Kung hindi po nila kami mapaanib sa Union, sa Butaw, nagkaroon po ng malakihang pag-aaklas sa Hacienda Luisita. Ang ginawa nila, sumangguni sa tagapangasiwa kay kapatid na Vivencio Pineda. Hindi na po kami makagawa pagkat ultimong mga gulong ng mga sasakyan namin ay hinigan po ng mga striker. Nahiga na po sila sa ilalim ng truck, pati yung mga bulldozer, kaya hindi na po kami makakilos noon. Wala makapagtrabaho. Nagsasara sila ng tindahan para kami hindi makabili. Pag inyabot mo yung pera, inihahagis nila. Kunwari ipaparahin, pagka malapit na, biglang ipapaharurot ng paalis na. April nun yung tag-araw. Sabi ni mga kapatid, pag may gumaganon, magtimpi na lang kayo, magpigil na lang kayo, pumunta na lang kayo lahat sa kapila. Lahat ng tagubilin niya, lahat ng bahay niya, sinusunod namin para magkaroon kami ng kapayapaan sa baryo. Sa panahon pong yun na talagang ginipit na po kami ng mga unionista at wala na nga po kami mapagkunan ng aming kakainin, ay marami po ang nakisimpatya sa aming mga kapatid. Buong dibisyon na po noon ng Tarlac ay nagpapadala po ng mga relief goods. Nung dumating ang tulong ng Dagupan, truck-truck na pong bangus yan. Truck-truck na rin po ang mga bigas na pinadala ng mga kapatid. Hanggang sa bumuhos na po ang tulong ng pamamahala sa pamamagitan ng maraming kapatid sa iba't ibang dibisyon na po. Nakatingin sila lahat. Sabi nung iba, maganda pala ang pagsasama ng Iglesia ni Cristo. Alam nila, mamamatay na kami sa gutom eh. Biro mo, magbuhat sa posporo na kailangan ng tao. Lahat yun. Dala na lahat yun. Nagulat talaga ang hacienda noon. Como ang lahat po, mapa-Iglesia ni Cristo, hindi Iglesia ni Cristo, lahat po ay walang trabaho, wala na pong sinasahod. Kaya ang lumitaw po noong gutom, itong mga unionista, itong mga kumalaban po sa amin,
Sa awa naman po namin, mga magkakapatid, binahaginan pa namin sila ng mga tulong ng mga kapatid na dumating po sa amin. Wala kaming masasabi kundi maraming salamat. Alam namin ang may gawa nun sa amin ay ang Panginoong Diyos sa pamamagitan ng pamamahala natin. Dumalaw po noon ang kapatid ng Eranio Manalo sa Tarlac mismo. Mahigpit na po ang pag-uusig doon sa loob ng Hacienda Luisita. Itinataboy na po ang mga kapatid. Bago po matapos yung taong 1964, ipinasya na humanap nga po ng malilipatan. Hanggang sa nabili nga po, nakita tong lupaing ito. Kami pong mga naunang ipinadala rito, antimano ang ipinagawa po sa amin ay mga kubo na titirhan ng mga kapatid. Wala po kami ginawa noon kung hindi maglinis, maghawan, pagkat ang lugar po na ito ay talahiban at kagubatan. Pasan po noon, 24 oras na po ang trabaho noon. Hanggang sa maitayo po sa loob ng isang linggo, ang maraming kubo, pati na po yung damara na pansamantalang bahay-sambahan. Nung kami po ay ipasya na ng pamamahala, na lalabas na kami sa Hacienda Luisita, hindi po kami ang umiyak. Ang mga kapitbahay po namin na nasa iba't ibang uri ng relihiyon, sila naman po tang umiiyak na kumakaway sa amin palayo. Totoo po yung napanood ninyo sa pagsasadula po na sa aming pong paglabas sa Hacienda Luisita ay inaawit po namin ang Ako'y Iglesia ni Cristo. Sa murang edad ko po na 10 taon ay aking pong nadama at nasaksihan ang pangyayari. Dumating na po kami dito na maligaya na ngayon. Pinangalan after sa pangalan ni kapatid na Felix Manalo. Maligaya na kami. Umpisa, tumira kami sa bahay na binigay sa amin. Kasi maraming anak ko, kaya 2 kwartong binigay nila. Pagkadala, nang pinadala na kami ni Kaede dito, hindi naman huminto yung pagkalingat tulong nila sa amin eh. Marunong magsaka, mabibigyan ng sakahan. Yung hindi naman marunong magsaka, pumunta kayo sa kalpintero, sabi niya. Niloob pa ng pamamahala na magbigay sa amin ng mga hayop tulad ng mga kalabaw ng bawat sambahayan. Turuan lahat ng mga kapatid dito kung paano magsaka, kung paano magtumana, magtanim ng gulay. Dito nga kami natuto noon dahil panay tubo yung noon doon sa asyenda. Pagkatapos po ng 7 taon, 1972, nung makita po ng pamamahala na nakaangat na po yung aming mga magulang, nabanggit po niya na kaya nyo nang tumayo. Kaya nyo nang tumayo sa sarili nyo ng paa. Nagsikap na kami talaga noon. Oo, yung maaaring gawin namin na doon kami mabubuhay, na itinuturo ng pamamahala, yun ang ginawa namin. Ang pamamahala po ay inangat kami mula po sa matinding pag-uusig. Kinalinga kami hanggang sa kasalukuyan. Sa dakong ito ay tinayo ang pansamantalang pinagsasambahan ng mga taga-lokal ng Maligaya noong taong 1965. Pagkalipas lamang ng 1 taon ay ito na ang kanilang gusaling sambahan. Noong 1987 ay nagkaroon ng isa pang lokal sa Baryo Maligaya. Ito ay tinawag na Lokal ng Maligaya 2. Sa kasalukuyan dito sa Hacienda Luisita ay mayroon na namang bumangong mga lokal ang Iglesia ni Cristo at marami na muling mga kapatid dito na naghahanap buhay. Subalit hindi na katulad ng dati na sila ay ginigipit. Ngayon ay payapa na silang naglilingkod, patuloy na nagdadamayan
at nagpapasakop sa pamamahala ng iglesia. Sa kasalukuyan, ang lalawigan ng Tarlac ay may 2 distrito eklesyastiko ang Iglesia ni Cristo. Nagkapalad po ang distrito na dalawin ng ating pinakamamahal na tagapamahalang pangkalahatan, ang kapatid ni Eduardo Manalo, noong pong Disyembre 4, 2010. Nasaksihan po ng libo-libong kapatid na dumalo ang isang napakabiyaya at napakamakapangyarihang pagsamba na naghatid po sa lahat ng isang inspirasyon at pananalig na anuman ang mangyari, mamamalagi ang distrito ng Tarlac North na kaisa ng pamamahala na itaguyod ang lahat ng aral ng Diyos na nakasulat sa Biblia. Kaya sa lahat po ng aktibidad, kilusan, gawain na ibinubunsod ng pamamahala, nakita po ang pagtatagumpay ng distrito eklesyastiko ng Tarlac North. Ang lalong ikinagagalak ng mga kapatid dito sa distrito ng Tarlac South ay nangyari noong dalawin ng kapatid na Eduardo B. Manalo ang aming distrito. Pinangasiwaan niya ang isang pagsamba at ang isang ordinasyon kung saan ay meron tayong 6 na po na mga bagong mga ministro ang naitalaga sa ating Panginoon Diyos na magiging karagdagan na katulong ng pamamahala sa maraming mga gawain sa mga huling araw na ito. Nakagawa rin tayo ng isang makasaysayang pamamahayag noon ding Pebrero 28, 2012 kung saan ay mayroong mahigit na 600,000 na bilang ng mga tao ang naanyayahan na isinagawa sa Tarlac Recreational Park. Umani ng napakaraming bilang ng mga tao na nagsipagbalik loob sa ating Panginoon Diyos. So, Kay, what did you learn? Kuya Len, natutunan ko po na yung mga kapatid sa Tarlac, kahit magkakaiba yung lahi nila, pinag-isa sila ng pananampalataya nila, yung pagka-iglesia ni Cristo. Nakita din natin ang lubusan nilang pagpapasakop sa pamamahala na ano man ang ipasya, agad sila sumusunod. The trials and persecutions became a way for the church to spread and grow in the district of Tarlac. Tama. So sana po, tulad namin, marami rin po kayong natutunan sa episode na to. Huwag po kayong magsasawang tumutok dito lang sa Iglesia ni Cristo Chronicles. Till next time.